Kath din, pareho nagtapos ng pag-aaral. Kakulitan ni Alden at Nadine. Si Kath daw ay laos na. Wala na daw ganda or kinang mga kasamiras yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito mga kasembreros. May mga stolen shots or candid shots pa doon mga kasembreros sa pag-bisikleta ni Alden kahapon. Na Sunday ride ni Tisoy mga kasembreros. So, part ng kanyang ensayo para sa kanyang pag-ahanda sa triathlon mga kasombrero. So, may mga times dito na nagpahinga si Tisoy. Tapos, ang nag-post dito sa kanyang Instagram ay si Alex Songkal. Siklista rin siguro siya mga kasembreros. Tapos ay naispatan niya si Alden mga kasembreros kung kaya dito pinicturean niya at saka pinost sa kanyang Instagram mga kasembreros 20 minutes ago. Tapos pala dito marami pala sila Alden. Tapos may time dito, mamaya pe-play ko to mga kasembreros. Grabe kasi kahit malayo si Alden, nare-recognize pa rin siya ng mga tao mga kasembreros. Tulad ditong isa, nagba-bike sila, 'di ba? Papunta sina Alden doon sa kabila naman sila. Tapos na-recognize nila si Alden mga kasembreros kahit may glasses, tapos may helmet mga kasembreros, tapos yellow na kulnago ang gamit dito ni Alden mga kasembreros. Grabe kahit parang may kasi sila, parang may camera na parang body cam mga kasembreros or sa ulo. Siguro mga vloggers din sila. Tapos ay nakuhaan yung kanilang pagsigaw kay Alden mga kasembreros. So yun, grabe. Grabe talaga, nakakatuwa mga kasembreros. Ipi-play ko ito mamaya parang kasi mga kabataan to Grabe, very relevant talaga si Alden kahit sa mga kabataan mga kasembreros, kasi nga yung mga activities na ginagawa niya ay talagang nako-connect niya yung younger generation at saka yung mga older generation at kahit yung mga katamtaman at saka nasa middle generation or middle ages mga kasembreros. So dito ay yung mga grupo ng kabataan ay papunta, tapos sila naman ay sa kabila mga kasembreros. So grabe, ang saya nila kasi nakita nila si Alden kahit na malayuan lang mga kasembreros. So sa Cavite ang part na to mga kasembreros, na naspatan nila si Alden. Ito ang cute ng baby na ito mga kasembreros. Napagkamalan niya si Catherine mga kasembreros na mami niya, sabi dito ng mami niya, asan si mami, sabing gano'n ng mama niya mga kasembreros. Tapos yung tinuro ng baby ay si Catherine si Catherine mga kasembreros. So siguro fan na fan siya ni Catherine mga kasembreros. Sabi niya, where's mommy? Sabi nga. Tapos yung tinuro niya ay yung picture ni Catherine mga kasembreros sa TCL mga kasembreros. So sabi niya, sino yan? Sabi niya, si mommy. Sabi nga ng baby mga kasembreros. So sabi naman ng nag-post ay napagkamalan lang po na si Kath daw ay siya mga kasus. Tapos si Nadine at saka si Alden mga kasembreros, kaka-post lang to kagabi mga kasembreros, interview ni Alden, posted by TikToker Zirac07. Pero alam ko si Ma'am Grace yata ito ng Marites University mga kasembreros yung nag-interview sa kanya, if I'm not mistaken. Hindi nakita yung mukha niya, pero boses lang po mga kasembreros. So yun, parang na-discuss ni Ma'am Grace dito, although matagal na itong interview pero kagabi lang kasi na-post mga kasembreros so kung kaya ngayon natin sinasali sa ating mga items. Sinabi niya dito na yun nga nagsilabasa naman yung mga pictures na magkakasama sina Alden at saka Nadine, na magkakasama sila sa serye which is Love Siargao nga mga kasembreros. So dito ay tinanong ni Ma'am Grace, how was it, kamusta or papaano mga kasembreros yung kanilang tandem, mga kasembreros. So yun, i-play ko ito mamaya mga kasembreros. Na mention of course dito ni Alden yung work ethics,
yung nagkasama sila dati, going back ng mga teens pa sila. Tapos yun, na-discuss naman natin ito mga kasambreros na nagkasama sila dati nung na dati pa. First meeting daw nila ay yung nagkasama sila sa isang cellphone brand endorsement. Marami sila mga kasambreros. Yung teen stars daw ng GMA at saka teen stars ng ABS-CBN. Nagkaroon ng collab with a certain phone brand mga kasambreros. So of course hindi niya na pwedeng ma-mention kasi siya po ay endorser ng Vivo mga kasambreros. So yun, Pop Girls nagkaroon ng group kasi natin na Pop Girls. Tapos si Alden ay dito nag-model din siya mga kasambreros. So yun, may mga moments sila dati na nagkita-kita at nagkasama mga sin, of course Century Tuna, para nagkasama na rin sila mga kasambreros, no? Ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, ni Nadine mga kasambreros. Tapos ito, si Alden, may picture siya kasama si hindi ko alam kung sino to. Hindi ito yung asawa ni Mauro Lumba na si sino nga ba yung nakalimutan ko mga kasambreros. Tapos may caption dito, narinig ko kanina may sumigaw, I love you Alden. Naipasa ko po ang message while we're riding at ngumiti po siya. Yung totoo, gusto ko din sabihin sa kanya yan. I remember nag-overbreak kami para panoorin siya noon sa Aldab ito na time siguro. Thanks Alden, super nice person. So yun siya mga kasambreros, no? Parang isa siyang fan ni Alden mga kasambreros. Tapos ay nakapag-picture si ate or si ma'am mga kasambreros. So hindi dito si Mitch Oliva so random fan mga kasambreros. Tapos major item tayo, nakapagtapos ba ang Kath din? May picture kasi dito na graduation pics na ng Kath din mga kasambreros, sina Alden at saka si Kath. May hawak silang diploma, tapos magkahawak daw ang kamay, no mga kasambreros. Tapos naka-toga, no, of course, sina Kath and Alden dito. Sabi dito ni Donna Milandicho 3 hours ago, they both graduated with degrees, Alden Richard and Catherine Bernardo. So 168 likes mga kasambreros. So hindi kasi officially parang hindi officially na graduate si Alden. Nagkaroon siya ng parang online class or something like that mga kasambreros. Pero yun, parang hindi yata siya nakamarcha. Si Kath yata ay nakamarcha. Pero parang kasi mostly sa kanila parang tutorial sa bahay lang, no? Mga kasambreros. But yun, parang hindi sila officially na nakapagtapos. Pero yung mga diplomas, hindi ko lang alam, no? Pero parang ganun siya mga kasambreros. Tapos ito, wala na daw. Sabi dito na isang bitter na nega na netizen. Wala na daw talaga ng kinang, no? At saka nalaos na daw si Catherine mga kasambreros. So may nag-comment kasi dito sa kanyang picture dun sa may taping ng Someone Someday mga kasambreros. Tapos na-post ito 22 hours ago mga kasambreros. Isang netizen ang nagbitiw ng controversial na komento at tinawag na laos at losyang ang aktres si Catherine Bernardo. Dahil dito maraming fans ang agad na nag-react at ipinagtanggol ng kapamilya star laban sa mga negatibong pahayag. Sa kabila ng ganitong mga komento, patuloy pa rin hinahangaan si Catherine dahil sa kanyang talento, kagandahan at mga proyektong patuloy na sinusubaybayan ng kanyang mga taga-suporta. Para sa marami, nananatili siyang isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng showbiz at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang fans. Tama mga kasambreros, no? Huwag na lang pansinin itong nag-comment dito na sabi niya, grabe si Catherine na wala na talaga ng kinang, laos, naging losyang na talaga si Ante. So, maka-ante. Patingin nga ng mukha. Joke lang. Talaga pinatulan ang basher, no? So, pero joke lang po mga kasambreros. So, yaan na lang natin sila. Tapos, 6 hours ago, ang cute nito.
Yung bagong CDO corned beef billboard sa Commonwealth Avenue ay pinost din mga kasembreros, no? Ito po ay posted ni Alden Nights Philippines, pero yung pinaka nag-post talaga ay si Pork Show My 24 on Twitter. So, grabe, no? May special and clear braces, tapos may CDO Carinorte. Yung damit ni Alden, no? Yellow din siya sa CDO, tapos dilaw din sa special and clear braces. So, parang similar lang, no? Mga kasembreros or magkamukha. Ito po ay nasa Commonwealth Avenue sa Kristong Hari Parish, mga kasembreros. Yung kanya namang, grabe, daming likes, 241. 6 hours ago niya palang pinost, mga kasembreros. Siguro nasa 500 likes na ito ngayon, mga kasembreros, no? Ako pa yung nag-voice over ng 9:50 or 9:56 AM, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos, ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Pinagdugtong niya yung hosting moments ng Kath din, mga kasembreros. So, una si Alden dun sa may BDO, Circle of Excellence. Tapos si Kath naman sa kanyang cream silk na hosting, mga kasembreros, sa SMX Convention Center naman ito, mga kasembreros. So, itong kay Alden, alam ko sa SMX Convention Center din ito sa Parañaque, mga kasembreros. So, yun, parang parang pinagdugtong lang niya yung hosting moment ni na Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. Ang kulit lang no? Talagang bagay na bagay ang cast din, mga kasembreros. Ito, na-recall ng isang Stars on the Floor, hindi mawawala ang kakulitan ng dalawang ito, mga kasembreros. Si Alden dito si Alden dito ay nag-headstand. So parang si Marian, kakampisa pala ni Alden, ay talagang tongton. Tuwang-tuwa na si Marian, mga kasembreros. So, grabe. Parang dito, hindi siya nagpahuli, mga kasembreros. Si Alden, no? Parang talagang ang cute nila, mga kasembreros. So, parang naglaban-laban sila dito. Si Alden, si Coach Jay, at saka si yata dito yung si dito. Hindi pala siya yung nag-headstand. Akala ko siya, mga kasembreros. Pero yun, si Raver Cruz, dito yung si Raver Cruz, si Coach Jay, at saka si Alden. So parang naalala pala siya yung parang sexy dance, mga kasembreros, sa may sa may sahig, mga kasembreros, no? Nag-sexy dance si Tisoy, mga kasembreros. At panagsama talagang grabe at mga kasembreros kukulitan sa bawat isa. So yun yung katugtog, so ganoon siya, kasembreros, no? So expected ko na talaga ito na hindi mawawala. Bawat segment, bawat episode ng Stars on the Floor ay hindi nawawala yung kanilang kakulitan, mga kasembreros, no? Ang kakulitan ng mag-ate na ito, no? Sina Alden at saka si Tisoy. So nagulat nga ako oy, grabe yan, nag-sexy dance ang isang Phenomenal Box Office Cinema King, no? So mamaya siguro nagpahid-pahid ng white flower at efficacent after. So grabe, no, kasi si Alden all around siya, hindi lang siya host, no, at sumasayaw din siya, no. Parang kapag yung kailangan ng management at ano ang kailangan doon sa entire production, kapag dancer kasi dancer yung mga kasama niya, no. Sina Coach Jay, tapos si Raver Cruz, and yung palabas itself, no, Stars on the Floor, ay talagang sayawan. So talagang nakikipaghatawan at saka nakikipagsabayan talaga si Soiti, mga kasembreros, kahit na alam mong 30 na, no. So kaya pa naman, no, kahit nga iba yung 40 na, no, yung mga sex bomb girls, yung yung tatay ni na James Paul Salas, no, mga 40 na. So yung iba ka 50, 60 nagzuzumba pa rin, mga kasembreros. So talagang in-enjoy lang ang pagsasayaw, no, mga kasembreros.
Tapos, next item natin, last item natin, ito mga kasembrers, may nag-post pa dito kagabi ng si Florence, Florence 13 sa Facebook mga kasembrers. Yung mga dito, yung mga hindi pa nakuhaan or parang additional doon sa mga nakuhaan kay Alden sa dito sa may dito sa may kasal ni na Kim at Gerald mga kasambreros. So Kim at Gerald Napoles, no? So andito rin of course na Kakay, si Kakay na alam natin na talagang close na close ito kay Alden. And yung nakakatuwang kwento at nakakatuwang kwento ni Kakay dati, yung nasa Hong Kong pa sila, grabe, kapag hihingi sila ng libreng panggasolina, libreng pang ganto, ganyan, talagang si Alden talagang bigay din ng bigay mga kasembreros, no? So grabe talaga. So nalaman ko yung kwento nung nag-guest si Kakay sa kay Johnny Beriani, na kung saan nga ay nung time na magkakasama sila sa taping ng Hello Love Goodbye ay pag humingi sila ng panggas, ganyan, no? Sige, go. Panggas lang pala no? Kahit gusto mo full tank pa 5 araw yung gas mo, yung gas mo Kakay. De, joke lang po. Inano ko lang yung dito, yung kay Kakay na 5 araw. So pero niya talagang very generous na, very galante si Phenomenal Box Office Cinema King. So dito ay of course parang parang kinompile lang niya lahat-lahat na kasembreros yung kuha doon ni na Phenomenal Box Office Cinema King, pero yung iba ay hindi talaga na-upload ng ibang mga uploader mga kasembreros sa social media, kung kaya sinasama ko siya ngayon sa dito sa ating mga items mga kasembreros. So dito nga rin yung time yung uminom sila no, na parang ayaw na ni Alden mga kasembreros, pero kailangan for the sake of socialization kasama sina Barbie at saka si Christopher Martin mga kasembreros. So talagang ang kulit lang at saka ang cute nun ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So yun po, actually yan lamang sa ating Kathleen items. So play ko itong mga videos na kailangang i-play mga kasembreros, tapos pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. And by the way sana po ay supportahan po ninyo ang aking nanay sa kanyang pag-vlog sa YouTube. Consuelo na Miss Gallego mga kasembreros ang kanyang pangalan sa YouTube po, no? Sana po supportahan niyo rin po ang aking nanay. I'm humbly requesting po sa inyo at saka nakikiusap. So yun lang po, and then isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Alden, naglalabas na naman na yung mga picture niyo na din at na magkakasama kayo sa isang series. So, how was it? Paano naging acceptance din? I'm very excited po, and when the concept was pitched to me, parang sabi ko, this is like something new for me as well, na to get to be able to work with Nadine Lustre for a certain project, kasi isa rin siya sa talagang mga gusto kong makatrabaho because of how she, yung work ethics niya, how she is as a person, and I was never wrong. Nung na-meet ko siya, we sat down for the launch of it, and grateful din po ako sa View for giving me the opportunity to be part of this project. So, it was your first meeting with Nadine? Hindi naman. Actually, ang first meeting namin tita, mga bata pa kami, parang isang cellphone brand yata yun na-shoot, tas marami kami parang Teen Stars of GMA and Teen Stars of ABS nagkaroon ng parang collab with a certain phone brand. Tas every now and then, pero prior pa doon, parang nag-artista na si Nadine dito sa GMA with, may group siya. May group siya, may girl before, group siya. yes, oo. Pop Girls yata. Pero ano ka na ba noon? Anong time na yun? Model pa lang ako noon dito. Yes, nagkakaroon na kami ng mga moments together na nakikita, but we never really got the chance to talk. We never really got the chance to work with a project like this na series. So, nung nagkita kayo, finally, naupo kayo and everything, how was it? Magandang kausap. She's no pretensions, si Nadine, when I was able to talk to her. And she's socially aware of everything that's happening around us. Sabi ko, ang galing naman na parang alam mo yun, nandun na si Nadine sa as Nadine Lustre, pero she never hindi niya nakakalimutan yung sarili niya, and she's very much
knowledgeable of the things that's happening around her, and she takes part of raising awareness for certain things na dapat bigyang pansin. Where's mommy? Where's mommy? Where's mommy? Where? Sino yan? Mommy. Ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Mahina ang Laman. Bakit kaya ganito ang title? Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray lest you enter into temptation. Si Jesus Christ po ang nagsasabi dito. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So ito pala yun, no? Ang ating laman, yung ating physical na katawan or physical aspect mga kasembreros ay mahina, no? Mahina ang laman mga kasembreros. Sa tatlong components ng tao, kaluluwa, espiritu at saka ang laman po ang pinakamahina actually. Kasi ito yung ito yung nasa life, no? Ito yung nasa flesh natin, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay, sa bawat segundo ng ating buhay. So ito yung ating ginagamit, okay? Either bad or good mga kasembreros. So yung ating soul, yung ating kaluluwa naman, ito yung tagatanggap ng ating ginagawa. So pero yung spirit naman, ito yung connection natin sa Diyos mga kasembreros. So ang spirito, ito po yung connection natin every time we pray. We read the Holy Bible, we follow the will of God mga kasembreros, or ang commandments ng Panginoon and so on. So ito po yun. Ang pinakamahina sa lahat ay yung ating laman mga kasembreros. So kung kaya dapat sasabi dito ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples ay watch and pray. Napakasimple pero minsan mahirap gawin mga kasus. Ibig sabihin maging mapagmatsyag tayo, maging observant tayo mga kasus, maging maalam tayo sa ating buhay. Kasi ang tao kapag nadadala sa mga maling information, maling turo, no, especially sa turo ng Biblia, sa turo ng salita ng Panginoon, kapag naniniwala sila sa maling doktrina, sa maling turo, ay delikado po yun mga kasembreros. Pray, manalangin. Ito talaga yung kahinaan din ng tao. So, kung kaya sabi ni Lord Jesus Christ, ito na mahina ang laman kasi ito yung time na nananalangin na si Lord Jesus Christ sa Gethsemane because he was about to be captured and handed over sa kaaway kasi nga dadakpin na siya mga kasembreros at ipapako sa krus. So ito na yun mga kasembreros. But he found his disciples 3 times na natutulog. Imbis na manalangin, no? Sabi ni Lord Jesus Christ dito, imbis na manalangin tayo, ay imbis na manalangin at maging observant mga kasembreros kasi yung malapit ng dadakpin ang anak ng Diyos mga kasembreros ay natutulog o nakakatulog sila mga kasembreros kasi magdamagan yun magdamagan na panalangin mga kasembreros ang ginawa ni Lord Jesus Christ. So sabi pa niya dito, mention ni Lord Jesus Christ dito yung lest you enter into temptation. No, marami tayong temptations mga kasembreros. Kahit ako, hindi ako exempted mga kasembreros sa mga temptations na ito. So the more that we follow God, the more that we obey His commandments, ay maraming temptations din na nilalagay si Satanas sa ating daanan, no, sa ating buhay mga kasembreros. And sabi pa niya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So gustong-gusto ng spiritu, no, gustong-gusto ng ating spirit mga kasembreros na gawin yung mga bagay na connected sa Panginoon or related sa Diyos mga kasembreros. Manalangin, magbasa ng kanyang salita, kausapin ng Diyos mga kasembreros, gawin ang kalooban at purpose ng Panginoon sa ating buhay and so on. So pero nga no, opposite sila no, ang laman. Kung kaya pag wala tayong drive, yung ating soul mga kasembreros, yung ating spirit ay hindi natin pinapakain ng salita ng Panginoon, wala tayong time sa panalangin, wala tayong time sa pagbibiblia. So ang tendency ay magiging tamad tayo sa mga gawain na connected or related sa Panginoon.
Kaya yung mga tao wala nang parang sa panalangin kasi they're always busy, busy sa kanilang mga daily agenda, mga daily schedules nila yung kanilang inuuna, yung kanilang mga gawain sa bahay, gawain sa trabaho, gawain sa paaralan, and so on, mga customers. Leisure time, entertainment time, social media time, cellphone time, and so on, mga customers. So ganun ang tao mostly, hindi naman natin sasabing lahat, pero may mga tao din naman na talagang naglalaan ng panahon talaga sa Panginoon. Parang ano lang yan parang asawa or parang anak, kapag hindi ka naglaan ng panahon sa kanila, tapos parang pamilya kayo, sa loob lang kayong tahanan, so isipin nila hindi ka nila mahal or hindi mo sila mahal, mga kasembrero, especially mga anak mo, kasi nga hindi ka nagsispend time sa kanila. For example, parati ka na sa trabaho, mas marami pa yung oras mo sa trabaho kaysa sa pamilya mo sa loob ng tahanan. Halos doon ka na natutulog, so isipin nila wala ka panahon sa pamilya mo, ay hindi mo sila mahal, ganoon siya, mga kasembrero. So kasi ang oras, mga customers, is one of the most important or one of the most valuable love languages, mga customers. Kung kaya ang Diyos natin ay hindi naman niya kailangan Kumbaga pa, it's a natural thing dapat na tayo pa naglalaan ng panahon. Kasi ang Diyos naman yan, kahit hindi manalangin ang tao, kahit hindi sumunod ang tao, Diyos pa rin siya. Kahit hindi tayo magbasa ng Biblia, Diyos pa rin siya, mga customers. And He is all-powerful, all-knowing God, and eternal God, mga customers. Pero tayo, kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, wala tayong guide sa buhay, wala tayong wisdom at saka instructions na makukuha, mga customers, kapag tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia at nananalangin, mga customers. Tayo ang talo kapag hindi tayo nagbasa ng Biblia at sinunod ang Biblia, mga kasembreros. So tayo po ang definitely talo in the end. Jesus is emphasizing the importance of vigilance and prayer in maintaining spiritual strength and integrity in this verse. So kagaya na mention natin, vigilance, na maging vigilant, maging observant tayo, maging matanglawin tayo, mga kasembreros, tapos panalangin, prayer in maintaining spiritual strength and integrity in this verse. So parang isang sasakyan, kung walang gasolina, walang fuel, mga customers, ay hindi tatakbo. So ganoon din dapat tayo, mga customers, kapag wala tayong devotion of the day, wala tayong word of the day, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo dapat aandar, hindi tayo pupunta sa trabaho, or hindi tayo matutulog, hindi tayo gigising na walang panalangin, pasasalamat sa Diyos, and so on. So parang ganoon, yung fuel dapat natin para magtrabaho at magsumikap or mabuhay, mga customers, ay ang salita ng Diyos at ang panalangin, of course. He makes a powerful statement about the constant battle against temptation that individuals face in their daily lives. Jesus highlights the proactive role we must play in safeguarding our hearts and minds from the snares of temptation by urging His disciples to stay alert and pray. So maging alerto tayo, mga customers, especially ngayon, di ba? Maraming calamities ang nangyayari, may mga sigalot pa or giyera sa ibang bansa. So it's really important na maging especially maging prayerful tayo dapat, mga kasos, kasi kahit dito tayo sa Pilipinas, kung sa ibang bansa yung ating pinapanalangin, hindi siya limited by space, mga kasimberos, kahit dito tayo manalangin sa Pilipinas. So ganoon po siya. Think about your own life. Do you sometimes find yourself in situations where you are vulnerable to giving in to temptations that may compromise your values or beliefs? Jesus' words serve as a reminder that overcoming temptation requires a conscious effort on our part. We can seek guidance, strength, and clarity to navigate these challenging moments and stay true to our faith by staying alert and turning to prayer. So prayer talaga, mga kasunod, na panalangin. So ang aking nanay po ay talagang prayerful, and I'm so blessed, pinagpala ako, mga kasunod, kasi ang aking nanay po ay very humble, very maalagain, very masipag, very faithful sa Panginoon, at saka mapagmahal, mga kasombreros. Today, the struggle between our spiritual temptations or aspirations and our earthly weaknesses is as relevant as ever. Maintaining a vigilant and prayerful life can be challenging in a world filled with distractions. This verse calls us to be aware of our vulnerabilities and to seek God's strength. A man decided to commit to morning prayers every day.
So, parang committed tayo ng mga customers. Isipin natin na yung ating Panginoon ay best friend natin, parang katagpo natin ba? Na gantong oras, gantong panahon, bago matulog or bago gumising, no? Parang may ginagawa ka para sa kanya, mga kasembreros. So, ganoon po siya, especially yung devotion and prayer, mga kasembreros. Talagang kailangan ito ngayon kasi maraming mga fake news, fake information, false information sa ating mundo. False doctrine na maling turo ng mga ibang sekta or ng ibang grupo, mga kasembreros, about the Word of God. Watchfulness involves being alert and vigilant, recognizing the potential sources of temptation around us and actively guarding against them. We can identify and avoid situations or influences that may lead us to sin by staying attentive to our surrounding and inner feelings. Through watchfulness, we can preemptively protect ourselves from temptation and make choices that align with God's will. So yun siya, mga kasembreros. Kapag tayo ay prayerful, talagang i-guide tayo, no, ng Panginoon through His Holy Spirit para gumawa ng choices, ng plano. Tama ba tong plano na to? Tama ba tong choice na to? And so on, mga kasembreros. Combining prayer and watchfulness creates a powerful defense against temptation. We can navigate through life with discernment and righteousness by consistently praying for strength and remaining vigilant and recognizing and avoiding temptations. This dual approach helps us to stay grounded in our faith and resist the allure of sinful desires. So, yun. Mahirap kasi, mga kasembreros, na and po pwede yung it needs a habit to break a habit. So kung kailangan mo ng panibagong habit para ma-break or ma-stop yung habit na mali, ay gawin mo, mga kasembreros, no, especially kapag productive na habit. So yun siya, mga kasembreros, and of course pray talaga ng kalooban at choice at plano na align sa sa plano at purpose ng Diyos sa ating buhay. So sa final thought natin, in today's hustle, like a demanding job or managing a busy household, vigilance and prayer are your tools for success. Think of prayer as your daily mental workout, fortifying your spiritual defenses. Stay sharp, avoid the pitfalls that can derail your peace and purpose. Make a commitment now. How will you ensure your prayer life strengthens your resolve and keeps you grounded? So ganoon siya, mga kasebreros. Manalangin, and be wise talaga, mga kasebreros, all the time. Alright, sinausin yung Word of God, ha? No, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, vigilance, and prayerful habit, mga kasus. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasus, and paalam po. I love you all.